Linran, hindi mo na kailangang sumama sa tribong lumikas. Hindi sapat ang suplay ng pagkain ng tribo. Kapag isinama ka pa, mabibigatan lang ang lahat. Kuya lang yan. Kahit si ate, hindi marunong gumawa ni isa. Pero kung maiiwan ka sa ilang, kakainin ka ng mga mabangis na hayop. At saka, mahahawa ang sakit niya. Kapag naiwan sa grupo, mas masasayang lang ang karne. At least may hiya ka pala. Dahil tinanggal na ang pangalan mo. Isauli mo sa akin ang mga bagay na sa akin. Ano ang gusto mo? Ang butong kutsilyo na iniwan ng aking ama bago siya namatay. Ibalik mo sa akin. Kahit may butong kutsilyo, basta ang katawan mong iyan, hindi ka rin makakaabot hanggang bukas. Tingnan natin kung nakalayo na ang kakaiba. Hanapin ni Linran ang inutil na iyon. Dalawang inutil na magkapatong. Hihintayin ninyong mamatay. Kaya mo pa bang tumayo? Tinalikuran ka na ng tribong itim na lobo. Tinalikuran na rin nila ako. Sa tindi ng pinsala mo ngayon, hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Sa lagay ng katawan mong iyan, hindi ka rin magtatagal. Mahina ako, pero may utak ako. Kahanga-hanga ang tapang mong magpagaling ng isang paa. Bilang sandigan ng isang mandirigma, naroon ka pa rin. Kailangan nating magtulungan para mabuhay. Talagang nakakatawa. Isang walang kwentang basura na naghihingalo. Isang walang silbing babae. Umalis na tayo. Huwag na silang pansinin. Apoy. Naglabas pa siya ng apoy. Paano nangyari iyon? Wala siyang shaman. Paano siya magkakaroon ng banal na basbas ng espiritu? Pwede na kayong umalis. Lumapit pa kayo. Sisirain ko ang binhi ng apoy hanggang sa dulo. Hindi ako magdadalawang isip. Kundi mas lalo pa akong magiging mabangis. Walang sinuman ang makakaisip ng masama. You won't live to see tomorrow. Umalis na tayo. Ngayon na. Naipakita ko na ba na karapat-dapat akong sumali sa alyansa? Tapos na. Ako si Yin Xiao.
Linran. Hindi ligtas dito. Aakitin ng liwanag ng apoy ang mga hayop. Alam ko. Kaya mo bang maglakad? Sobrang bigat mo. Pero wala ni kaunting atras. Pwede mo ba akong ihagis pababa? Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Bantayan mo ang daan. Magtiis ka lang. Nagdugtong na ang buto. Pero kailangan mo pa ng pampirmi. Manatili ka muna sa loob ng kuweba. Dati sa tribong itim na lobo, hindi mo kailanman ginawa ang mga ganitong pagsasanay. Noon, para lang magmukhang hindi pansin. Ngayon, para mabuhay. Sa lagay ng paa mo, kalahating buwan ka nang di makagamit. Sa panahong ito, ikaw ang bantay ko. Ako ang kamay at paa mo. Lalabas ako para maghanap ng ilang materyales sa gusali. Walang bakod. Hindi ito maituturing na himpilan ng kanlungan. Madilim na. May mga lobo sa ilang. Hanggat hindi namamatay ang apoy. Hindi sila mangangahas na lumapit sa pader na bato. Pulang luad. Talagang sinuwerte tayo. May nalalabi pa para sa hapunan. Meron. Kumain ka muna. Ikaw si Linran. Paano? Iba ka sa ibang babae. Sa Hilaga naroon ang pinakamakapangyarihang babailan ng tribo. Hindi rin pwedeng basta gumawa mula sa wala sa lugar na walang bato. Ng pader na haharang sa hangin. Doon pa lang nagsimula. Maghintay tayo hanggang magliwanag. Ipagpalagay ko na umabot hanggang sa tuktok ang pader na ito.
Maglalagay pa ako ng pinapainit na papag sa ilalim ng pader. Papag. Ano iyon? Isang batong tabla. Isang gusaling nagpapainit sa taglamig. Maniwala ka sa akin. Hindi lang ako mabubuhay sa ilang na ito. Kundi dito rin. Magpapatayo ako ng pinakamatibay na kuta. Kailangan mong lumabas. Pumunta ka sa may tuyong ilog at tingnan mo. Kailangan pa rin nating humanap ng makakain. Baka hindi pa malayo ang pangkat ng pangungolekta ng tribong itim na lobo. May mga naiwang mag-isa. Baka naghahanap sila sa malapit ng mga nawawalang supply. Mag-iingat ako. Ang pulang bungang tinik sa alaala ko pala. Hindi pala lasong damo. Kundi ligaw na kamoting kahoy. O ay, hindi ba yung pinalayas na malas na silindran? Nye. Ang tapang mo pa ring sumagot. Balikat ko. Bumalik ka at sabihin mo kailang yan. Huwag mo akong asarin. Maghintay ka. Kapag kumain ka ng lasong damo, mamamatay ka rin sa ilang balang araw. Nakasagupa tayo ng problema. Ilang walang kwentang kalaban. Madali ko silang napalis. Lason ang prutas na ito. Ang sinumang kumain nito ay bubula ang bibig at mamamatay. Itapon mo iyan. Maniwala ka man o hindi. Kainin mo na. Naglaho na ang lason kasama ng singaw ng tubig. Busog na. Panahon na para sa seryosong gawain. Ngayon, itatayo natin ang pader na ito hanggang sa tuktok. At gagawin natin itong tunay na bahay. Sa taglamig, kailangan pa nating mangalap ng mas maraming kamoting kahoy at tuyong panggatong. Tutulungan kita. Maganda. Ang tribo natin. Dito magsisimula sa pader na ito. Yin Xiao. Halika at tumulong. Ilipat mo rito ang lahat ng bato sa kaliwa. Malalaki man o maliliit lahat. Ano ba to? Pinalalawak mo ang lugar na tutulugan. Hindi ito lugar para matulog. Kama ito. Isang kama na kusang umiinit. Lihim na lagusan. Ang init at makapal na usok mula sa nagbabagang apoy ay papasok sa lagusang ito mula sa pasukan. At ikot sa ilalim ng mga batong tabla. Lihim na lagusan.
Ang init at makapal na usok mula sa nagbabagang apoy ay papasok sa lagusang ito mula sa pasukan. Padaluin ito sa ilalim ng mga batong plataporma. Painitin ng husto ang lahat ng mga batong nasa ibabaw. Sa huli, ang usok na itinatapon ay lalabas sa butas na naiwan sa pader. Hayaan ang mainit na usok at apoy na dumaloy sa ilalim natin. Matutulog ang mga tao sa ibabaw. Paano nangyari iyan? Sino ba talaga siya? Maalat at alkalinang lupa. Asin nga. Tingnan ninyo ito. Mapanirang asin. Kapag mayroon na nito, makakapag-atsara na tayo ng karne. Sa taglamig, hindi na natin kailangang mag-alala na mawawalan tayo ng pagkain. Pangsindi ng apoy. Kamoteng kahoy. Pinainitang kama. Maalat na lupa. Itinakwil ng tribo. Marahil ito na ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Nagtagumpay tayo. Ito. Mapanirang asin. Nagagawa mo palang kunin ang asin mula sa lupa at ilabas ito. Kapag may mga banga na tayo, makakagawa pa tayo ng mas purong asin. Ngayon, takpan ang tuktok ng pinainitang kama. Bakit kailangang magdagdag ng buhangin? Para hindi mabiyak habang sinusunog. Ang purong putik kapag uminit at saka lumamig. Madali itong lumiit ng hindi pantay at pumutok. Kapag nilagyan ng buhangin, mabibigyan ito ng puwang para sumalo sa init. Lumabas ka. Huwag mo akong patayin. Nadaanan ko lang. Naamoy ko ang amoy ng karne. Wala akong masamang balak.
Hindi ka taga-tribong itim na lobo. Saan ka galing? Galing ako sa tribo ng pulang kuneho sa timog. Inatake kami ng mga lobo sa buhangin. Nagkahiwa-hiwalay ang lahat. Nakatakas ako. Ilang araw na akong walang nakain. Kumain ka na. Sa ilang, ang pagbibigay ng pagkain ay katumbas ng pagbibigay ng buhay. Masyado mo siyang pinaniwalaan. Nagugutom na siya at halos wala ng buhay. Hindi siya banta sa atin. Gusto kong ipagpalit ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Tikman mo ito. Asin. Ito ang asin na tanging ang shaman lang ang pwedeng malasap. May ganito palang pagkain parang para sa mga Diyos. Kayo ba ang mga sugo ng mga Diyos? Gusto mo bang mabuhay? Pakiusap, tanggapin mo ako. Hindi na pwede. Pero mabibigyan pa kita ng 3 pirasong kamoting kahoy at isang supot ng asin. Sapat na iyon para makarating ka sa susunod na tribo. Nagtagumpay tayo. Pangsindi ng apoy. May sisidlan din para sa pagpapakulo ng tubig. Ang walang kwentang si Linran. Nakagawa pa nga ng ganitong kayamanan kasama ang isang pilay. Kailangang agad iulat kay Panginoong lang yan. Tingnan mo ang mga bakas na parang bulaklak ng plum na ito. Sa snow rabbit iyon. At ang mahabang bakas ng kalagkad na iyan. Sa puting mustela iyon. Naintindihan ko na. Kapag malakas ang niebe, mas magandang pagkakataon iyon para mangaso. May dumarating. Marami. Mabibigat ang yabag. Mga lobo iyon. Dapat nga. At narito na nga sila sa harap natin. Lindran, ikaw na taksil na pinalayas ng tribo. At nagawa mo pang magtago ng mga panggatong at pagkain. Nagtatago. Lang yan. Hindi mo pa ba naaalala? Hindi na ako kabilang sa tribong itim na lobo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Isuko mo ang paraan ng pagpapaputok. Ang nakakain na lasong prutas. At ibigay mo ang lahat ng gamit mo. Maaari ka nang bumalik sa tribo. Tapos ay para sa akin mismo. Gagawa ako ng pagkain para sa mga mandirigma ng tribo. Gagawa ako ng pagkain para sa mga mandirigma ng tribo. Lindran, bilis, magpasalamat ka sa awa nilang yan. Lahat ng sayo ay pag-aari ng tribo. Maaari kitang gawing alipin. Ito na ang pinakamalaking awa na pwede mong matanggap. Na mula sa isang tulad mong wasak.
Akin ang mga gamit ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Gusto mo ngang agawin. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Yin Xiao. Akala mo dahil isa ka ng pilay na inutil. At isa pang walang silbing babae. Kakayanin mong harangin ang mga bihasa ng tribong itim na lobo. Wala ka ng atrasan. Ang laban na ito, ang laban natin para makapangibabaw sa ilang. Hindi mo pa ba malinaw ang sitwasyon? Tingnan mo ang mga tao mo. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Goth at ginaw kayo. Parang isang pulutong ng mga lobo na walang matatagpo ang uwian. At kami, may mainit na apuyan. May kahoy na hindi naubos ang apoy. May pagkaing nakakabusog. Lahat ng ito, hindi pwedeng maagaw lang sa pamamagitan ng pagbabanta at dahas. Huwag ka nang magsalita ng walang saysay. Uminom ka sa parusa kung ayaw mo sa maayos na usapan. Sugod. Patayin ang mga lalaki. Dakpin ang mga babae. Lahat ng pag-aari nila ay atin. Mag-ingat. Kilos. Mga hangal. Tumakbo ka. Hinahanap mo ang kamatayan. Nakakainis. Lang yan. Ang walang hiya na ito. Ginawa niya itong parang lugar ng panghuli. Hindi siya makakalayo. Hanapin ninyo siya. Itaboy ninyo siya palabas. Kailangang mabilis at tapos agad. Anong klaseng lason ito? Elbew. Halimaw. Mga halimaw sila. Mga bagay na hindi ko makuha. Huwag ninyong isipin na mapapasa inyo. Sunugin ninyo. Sunugin ninyo ang butas na ito. Susunugin ko sila at ang kanilang pugad. At gagawin ko silang abo. Ito.
Paano nangyari ito? Kapag ginalit mo ang mga Diyos ng bundok, tiyak kang mapaparusahan ng langit. Babala ito ng Diyos ng bundok. Nilapastangan ninyo ang Diyos ng bundok. Bawal tumakbo. Bumalik kayo. Sa bitag. Lahat ay guni-guni. Lang yan. Ikaw. Gusto mong patayin ang sarili mong mga kasamahan sa tribo. Mga lobo sa kaparangan. Ang amoy ng dugo ang naghatid sa kanila rito. Mga lobo nga. Palibot na tayo. Patay tayo nito. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa akin. Lahat ng sugatan, mauna nang pumasok. Ikaw rin. Bilisan ninyong pumasok sa kuweba. Gusto mo bang mamatay? Yin Xiao. Hilain ninyong dalawa papasok. Lang yan. Kayo ring dalawa. Ngayon kailangan ko ang lakas ninyo sa laban. Bantayan ang pasukan ng kuweba. Takot sa apoy ang mga lobo. Sindihan ninyong lahat ang mga sulo. Bantayan ang pasukan ng kuweba. Umatras kayong lahat sa loob ng kuweba. Ganyan na lang ba? Hindi natin sila matutumbasan sa lakas. Ilagay ang lahat ng tuyong kahoy at pinausukang karne. Sa lagusan ng usok ng apuyan. Anong gagawin mo? Ito ang pagkakataon nating makabawi. Ginagawa na. Buga ng apoy. Lahat. Takpan ang ilong at bibig. Dapa. Tayo. Natalo tayo. Kung gusto mong mabuhay, pwede. Pero, hindi ako nag-aalaga ng tamad dito. Lalong hindi ako nag-aalaga ng walang utang na loob.
Kung gusto mong sumali, kailangan ninyong sundin ang mga alituntunin ko. Sabihin mo, mula ngayon, iisa lang ang pinuno rito. Ako iyon. Ano mang may kinalaman sa akin. Kailangan ninyong sumunod ng walang pasubali. Hindi ko kailangan ng payo. Kailangan ko lang ng pagsunod. Sino mang magkunwaring sumusunod pero salungat ang ginagawa. Mas masahol ang kahihinatnan. Mas malala pa kaysa sa mga lobo ang bagsak mo. CJ. Pangalawa, lahat ay kailangang magtrabaho. Aayusin ko ang mga gawain ayon sa kakayahan ninyo. Pangangaso, pagbabantay, pagtatayo at pangangalap. Walang pwedeng magtamad. Pagkain. Ibibigay lang sa mga taong nagpawis para sa pamilyang ito. Sang-ayon kami. Pangatlo, lahat ng nakuhang yaman. Kasama ang pagkain. Balat at balahibo. Mga kagamitan. Ay para sa buong grupo. Ako ang mamamahala sa pamamahagi. Walang pwedeng magtago para sa sarili. Kapag may nakita akong may sobrang pagkain, habang may iba pang nagugutom. Kung gayon, ipapalasap ko sa kanya kung ano ang tunay na gutom. Huling patakaran. At pinakamahalaga, bawal ang alitan sa loob. Mula sa sandaling pumayag kayong sumali. Iisa na tayong buong pangkat. Lumipas na ang dating alitan. Pero kung may makita akong may ginagawang palihim sa likuran ko, o nananakit sa kasama ko, ako lang yan. Ako ang kinatawan ng aking tribo. Handa akong ialay ang aking katapatan sa inyo. Susundin ko ang lahat ng utos mo. Lahat tumayo na kayo. Mula ngayon, magkakasama na tayo. Dalhin mo muna sila sa kuweba para gamutin ang mga sugat. Bali ang buto sa dibdib ni Ibiu. Kailangan niyang magpahinga ng matagal at tahimik. Huwag kang magmadali. Lumabas na kayong lahat at kumilos na. Mamaya na lang. Ang amoy ng dugo ay makakaakit pa ng mas maraming maninila. Bago sumikat ang araw, dapat nating maibalik ang lahat ng mapapakinabangan. Hiwain ang balat ng lobo mula sa gitna ng tiyan. Iwan lahat ng taba ng lobo. Huwag itapon. Ibabaon ang lahat sa loob. Ilayo pa ito sa ating bukal. Lumapit ka at tingnan mo. Hindi ito natural. Ang pangkat ng mga lobo na ito. May amo. Naaalala ko na. Ilang buwan na ang nakalipas. Nawala sa kagubatan sa silangan ang pangkat ng malayong ekspedisyon ng tribo. Isang baliw na kasapi ng tribo lang ang nakabalik. Paulit-ulit niya itong binabanggit habang umiiyak. Ang guhit na iginuhit niya sa lupa bago siya mamatay ay katulad nitong eksaktong kapareho. Alam ko. Alam kong marami sa inyo ang hindi kumbinsido. At naiisip ninyong hindi dapat babae ang pinuno ninyo. Kaya, mula ngayon, kalimutan ninyong mga tao kayo ng tribong itim na lobo. Dito, iisa lang ang ating pinagsasaluhang pangalan.
Tribo ng bagong pagsilang. Yin Xiao. Ikaw ang mamamahala sa pagsasanay ng tribo. Pangangasiwa sa pangkat ng pangangaso. At pagtuturo ng pakikipaglaban. Mangunguna sa pangangaso kasama ang pangkat. At sa pagsasanay ng mga kasanayan at pagbabantay. Lang yan. Pinakamaliksi ang isip mo. Itatalaga kita bilang leader ng pagtatayo. Mamamahala sa pagkukumpuni ng himpilan ng mga sugatan at ng pansamantalang kampo. Ibibigay ko sa inyo ang mga plano. Pinuno. Hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay. Lang yan. Ikaw ang pinakakilala sa paligid ng itim na kagubatan. Isama mo si Pangil ng Lobo. At mag-imbestiga sa paligid. Tandaan mo. Kapag may mapansing kakaiba, agad na umurong. Unahin ang kaligtasan. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Pinuno. Pinuno. Sa palibot ng kagubatan, may nakita kaming altar na binuo mula sa itim na bato. Punong-puno ito ng mga bungo ng nilalang na parang hayop. Hindi ito masisira sa hiwa ng kutsilyo. Kahit sunugin mo, hindi matutunaw. Hindi ito karaniwang bato. Ang matapang na amoy ng asupre at salitre na ito. Hindi ito likas sa mundong ito. Pampasabog. Pinuno. Tingnan mo ang sugat ko agad. Sumpa ba ito ng mga Diyos? Lubusang nawalan ng kontrol ang enerhiya sa katawan ni Ibu. Hindi ito sumpa. Mas parang impeksyon. O isang uri ng parasitiko. Baka may dala niyan ang mga pangil at kuko ng lobo. Kapag nakapasok sa dugo, kakalat at magtatago ito sa katawan. Sa huli, maaari nitong kontrolin ang bagong host. Basta enerhiya ito. Siguradong may sangkap na kayang pahinain ito. Sindihan ang lahat ng sulo. Palibutan si Ibu. Pigilan ang pagkalat ng enerhiyang ito sa tindi ng apoy. Tandaan mo, bago ako bumalik, panatilihing matatag ang hininga niya gamit ang sarili mong lakas. Saan ka pupunta ng mag-isa? Mga sinaunang guho sa ilalim ng lupa. Sa sulat na nagtatala ng mga nilalang sa kapatagan at mga mineral. Siguradong may paraan doon para neutralisahin ang ganitong enerhiya. Hintayin mo ako. Mga tala ng halamang gamot na iniwan ng mga nauna. Siguradong may likas na sangkap na panlaban sa di kilalang enerhiya. Nahanap ko na. Lang yan. Tingnan mo rito. Ang ganitong parasitikong anyo ng enerhiya. Mapipigil ng katas ng damong pilak dahon. Yin Xiao. Nakakita ka na ba ng damong pilak dahon sa malapit? Kulay pilak ang mga dahon. May pinong ngipin ang gilid. Sa silangang gilid ng mapanganib na lasyan. Totoong may ganitong damo. Magulo ang lupain doon. Mas mahirap daanan sa gabi. Lang yan. Dalhin ang mga pangil at kuko ng lobo.
Kumuha ng sulo at mga kasangkapang may talim. Pumunta tayo para mamitas ng mga halamang gamot. Pero, pinuno. Sa lasyan, sobrang pangit ng tanaw sa gabi. Maaaring gumalaw anumang oras ang mga nakatagong halimaw. Hindi magtatagal si Ibiw. Kailangan nating maibalik ang mga halamang gamot bago magbukang liwayway. Ikaw ang may pinakamalakas na puwersa ng hayop. Maiwan ka para bantayan si Ibiw. Para hindi bumalik at manakit ang enerhiyang iyon. Mag-ingat. Alice. Iyon ang damong may samyo ng pilak. Isa itong kawan ng mga itim na baluting isda na namumuhay ng pangkat-pangkat. Mabilis nilang palilibutan ang anumang buhay na papasok sa putik at tubig. Nabarahan na ang daan pabalik. Lang yan. Bumuo ng maliwanag na harang gamit ang mga sulo. Takot sa liwanag ang kawan ng mga itim na baluting isda. Itaboy sila gamit ang matinding liwanag at init. Mga pangil at kuko ng lobo. Bumuo ng depensang pormasyon gamit ang mahahabang sibat. Harangin sila ng mahigpit sa labas. Bigyan mo lang ako ng 10 hininga ng oras. Nakuha ko na ang mga halamang gamot. Umatras. Ang kakaibang paggalaw na iyon. Nilalapastangan ang mga ugat ng enerhiya niya. Nandito na ang damong pilak dahon. Bigyan mo ako ng oras. Panatilihin mo siyang matatag. Lumalaban pa ang enerhiya. Yin Xiao. Dalhin mo ang pinadalisay na katas ng ligaw na prutas. Kailangan nating pasiglahin ang bisa ng gamot gamit ang apoy. Gamitin ang apoy bilang daluyan. Linisin. Ang depensa nito ay mapipilitang sumuko na lang. Sa mundong ito, kung gusto mong tumayo ng matatag, kailangan mong hawakan ang inisyatiba. Pinuno, mag-utos ka. Mula ngayon, ganap na li-upgrade ang plano sa kuta. Magtatayo tayo ng bantayan at mga depensang kuta sa palibot. Gagawa tayo ng mas pulidong mga kasangkapan at mga sandatang pangmalayo ang tama. Hindi nakakatakot ang kalaban na nagtatago sa dilim. Kailangan nating gawing isang matibay na kuta na hindi matitinag. Ito ang ating teritoryo.
Pinuno. Bakal. Buto iyon ng Diyos ng bundok. Hindi iyon basta matutunaw ng kahit sino. Sapat ang init. Nalagpasan na ng uling na panggatong ang init. Wala nang hindi matutunaw. Handa na ang hulma. Pumaimbulog ang mga espiritu ng langit. Nagising na ang buto ng Diyos ng bundok. Ito ang apoy ng sibilisasyon mula sa tanso at bakal. Kapag meron na niyan, doon palang tunay na tatayo ang kuta. Pinuno. Masama ito. Dumating ang mga tao mula sa tribong itim na lobo. Ilan sila? Isa lang. Si Tujayaw. Kuyang lang yan. Lindran. Tulungan ninyo ang tribong itim na lobo. Magkubli. Inatake ng mga tagapagdilim ang kampo. Hindi nila palalagpasin ang tribo. Nasa likuran lang sila. Malapit nang humabol dito. Ano ang sabi mo? Sinakop ng mga tagapagdilim ang tribong itim na lobo. Totoo ba? Kuyang lang yan. Dinala nila ang mga salamangkero. Inagaw ang pagkain. At ginawa pang mga halimaw ang lahat ng lumaban. Ano ang gagawin natin, Pinuno? Buksan ang pinto. Kuyang lang yan. Lindran. Pakiusap, papasukin ninyo ako. Nasa likuran lang sila. Hindi nila ako palalagpasin. Hindi pwedeng buksan ang pinto. Hindi siya matatag. Mula sa tribong itim na lobo hanggang dito. Higpit ang panganib sa bawat hakbang. Imposibleng nakarating siya rito ng mag-isa. Tujayaw. Paano ka nakatakas sa mga tagapagdilim? Ako ay nang kinakalaban nila. At palihim na bumaba mula sa bangin sa likod ng kampo. Diretsong bangin sa likuran, ilang dosenang metro ang bagsak. Hindi ka pala basta bara. Kung gayon, tatanungin pa kita. Ilan sila? Anong klase ng baluting suot nila? Ano ang kakaiba sa pinuno? Ako hindi ko alam. Sobra akong natakot noon. Wala akong nakita ng malinaw. May problema siya. Lahat, ihanda ang kagamitan. Pinakamataas na estado ng pakikipaglaban. Silang yan ang bahala sa harapan. Kompyutadong pana. Ihanda ang langis. Handa. Yin Xiao, dalhin ang pangmobil na pangkat. Kag-agad na sumuporta. Mga pangil at kuko ng lobo. Pumunta sa bitag na lugar. Kung wala ang utos ko, walang pwedeng umatake. Hilahin ang kalaban dito at bugbugin. Hindi tumatanggap ng regalo. Pinagmumulta. Durugin sila. Kumapit kayo. Walang aatras. Mamamana. Malayang pagpapaputok. Iwasan ang harapang mabibigat na baluti. Tamaan ang kahinaan ng mga lobo at mga pusang anino. Pigilan ang kanilang pagsugod. Pinuno. Bumalik na naman ang dambuhalang haring baboy na iyon. Butas. Nabiyak ang pader ng kuta. Lang yan.
Mga tapayang may langis. Ngayon na. Sunugin mo. Dapa. Lahat dapa. Mahika pala. Mahika ng demonyo. Hindi ito salamangka. Pulbura ito. Mayroon din kami. Yin Xiao. Simulan ang plan niya. Wasakin ang pakulo nilang padyos at pamulto. Isa pa. Lindran. Inagaw mo ang lahat sa akin. Kung ganoon, sama-sama tayong ililibing. Hindi. Ang unang apoy ay hindi para sa pagwasak. Ngunit nang sumanib ito sa bakal, naging tanging setro ito ng kaligtasan. Pinuno. Lubusan ng nawasak ang trebuchet. Si Panginoong Yin Xiao. Hindi pwedeng bumagsak. Ako ang pinuno nila. Kapag bumagsak ako, talagang tapos tayong lahat. Lang yan. Iwan ang pader ng kuta. Dalhin ang mga sugatan at si Yin Xiao. Lahat umatras sa lugar ng pugon. Mabilis. Iwan ang mga parapet. Iwan ang pader ng kuta. Pinuno. Kung gayon, para na rin nating binuksan ang pangunahing pinto. Ito ay utos. Umatras. Umatras. Palibutan sila. Walang sinumang maiiwan. Lindran. Mukhang ngayon. Ikaw at ako ay mamamatay dito. Sa ngalan ko. Sindihan ang takip-silim ng mga Diyos na ito. Umatras. Lahat umatras. Mayroon. Pabang buhay. Lang yan. Elbew. Sagot mo ako.
Pinuno. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Alaynan. Nanalo na. Yin Xiao. Lin. Ran. Halos wala na siyang hininga. Sobrang lala ng mga sugat niya. Sa lagay ng supply natin ngayon, hindi tayo aabot hanggang mamayang gabi. Lang yan. Ikaw, dalhin mo ang lahat at linisin ang isang ligtas na kampo. Gamutin ang mga sugat dito mismo. Bilangin ang natitirang mga supply. Pinuno. Ikaw naman. Ibabalik ko siya sa mga guho. Sa scroll na iniwan ng nakatatanda. Nakatago roon ang paraan para iligtas siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako bibitaw. Pinuno. Kalagayan ni Xiao. Napakasama. Ang sugat niya. Nagsisimula ng lumabas ang maitim at malabong likido. Bilisan pa. Medical. Nasaan ang pasilidad medikal? Lumabas ka. Ako ang opisyal medikal ng ikapitong ekspedisyon ng kabihas ng asul na bituin. Numero 734. Ang barko ay nawasak sa planetang ito dahil sa isang di kilalang unos ng enerhiya. Namatay ang lahat ng kasama ko. Ako lang ang nakaligtas. Ang mga taong hayop sa planetang ito. Bagamat matibay ang katawan. Nasa maagang yugto pa ang kanilang sibilisasyon. Ang anyo ng kanilang buhay ay may 70% pagkakatulad sa genes ng lahi ko. At ang shadow, na tinatawag ang sarili na scavengers, ay isa palang sibilisasyong nangingidnap at nagnanakaw sa kalawakan. Ang kanilang parasitikong sandata na uod na sumisipsip ng kaluluwa ay isang nakakatakot na sandatang henetiko. Bagamat nakagawa ako ng paraan ng paglilinis gamit ang damong pilak at apoy. Hanggang sintomas lang ito, hindi ang ugat ng sakit. Para maipagpatuloy ang apoy ng kabihas ng ito. Ibinuhos ko ang lahat ng alam ko. Sa kailaliman ng mga guho. At nagtayo ng huling isa. Na pinagsamang silid ng paghibernasyon at gamutan. Maubos na ang enerhiya. Sana ang mga darating sa hinaharap ay magamit ito ng maayos. Asul na bituin. Pangkat ng ekspedisyon. Mga mandarambong sa kalawakan. Kaya pala, hindi ito basta alitan lang ng mga primitibong tribo. Kundi, ang natitirang lakas ng dalawang interstellar na kabihasnan. Na humantong sa isang proxy war.
Halos maubos na ang enerhiya. Susi. May na-detect na nila lang. Antas ng pagtutugma ng gene, 78%. Malawakan ang pinsala sa mga tisyo ng katawan. Maraming bahagi ang nanghihina ang mga tungkulin ng buhay. Mahina ang mga palatandaan ng buhay. Tinatayang oras ng pagkaligtas. 7 minuto. Anong tunog ng halimaw iyan? Planong pangreserbang enerhiya. Palit enerhiyang henetiko. Kailangan ng isang buhay na nilalang na may antas ng pagtutugma ng gene na mas mataas sa 70% upang magbigay ng enerhiya ng buhay para matapos ang gamutan. Babala. Hindi na mababawi ang proseso ng palit enerhiya. Ang magbibigay ay mawawala ng napakalaking dami ng enerhiya ng buhay at malulubog sa panghabang buhay na paghibernasyon. O, mawawala ng tugon ng buhay. May natukoy na perpektong tugma sa gene. Antas ng pagtutugma ng gene. 79.7%. Nakumpirmang nilalang na may iisang pinagmulan. Mula sa inang planeta, asul na bituin. Nakalock na ang planong pangreserbang enerhiya. Ikaw nakapareho ng pinagmulan, pumasok ka agad sa plataporma ng palit enerhiya. Kung hindi, ang layunin ng gamutan. Pagkalipas ng 5 minuto, ay tuluyan ng mawawala ng tugon ng buhay. Mabuhay ka. Yin Xiao. Dalhin mo ang para sa akin. At mabuhay ka ng maayos.